So kung meron kang FLUMEC o hydraulics o magte-take ka ng civil engineering board exam, sign mo na to para mag-aral. So itutuloy lang natin yung discussion natin tungkol sa hydrostatic force. Kung sa past videos natin, puro naka-vertical at iba't ibang layer ng liquid, dito naman, naka-incline naman yung gate natin. At lumabas daw to last April, SELE 2024. So ayun yung buong question. Basahin nyo na lang kung gusto ninyo, tapos ang tanong lang sa atin, ano daw ang hydrostatic force at eccentricity. So meron daw tayong inclined gate, di ba? So kung nakikita nyo lang dyan again is yung thickness. Pero kapag tinignan mo yan sa taas, ganito yung tsura niyan. Recall lang yan ha. So hindi to naka-scale, pero dapat maintindihan ninyo yung gustong sabihin sa problem. So ang tanong ko sa inyo, based sa problem, ano dapat yung 3 meters at 1.2 meters dyan? Eto ba o eto? So, eto yan. Ang 3 meters, eto. Ang 1.2 meters naman natin is eto. Kasi ang sabi sa problem, the longer side parallel to the water surface. Ano bang parallel dyan sa water surface? Hindi ba eto? So, para lang mas maintindihan nyo, no? Parang ganito yung tsura niyan. Isipin ninyo, eto yung water surface, tapos eto naman yung gate natin. So kung titignan natin dito banda, hindi ba't etong side na to ng gate natin is parallel dito sa water surface natin? Eh ano ba tong side na to na sabi sa problem sa atin? Yung parallel. Longer side daw yan ng gate natin. So ito yung 3 meters, tapos ito naman yung 1.2 meters. So kapag drawing natin yan ng pa-2D, ganito magiging itsura niyan. Tapos ito naman yung hydrostatic force natin. At saan nakatutok yan? Sa center of pressure. Tapos, naka-incline daw yung gate natin ng 60 degrees with respect naman sa horizontal. And yung gate daw natin na yan is submerged at a depth of 2 meters. So, ano ulit sinasabi ko sa inyo pag nagsasolve tayo ng hydrostatic force problems? Hatiin nyo na kagad yung gate natin sa center of gravity. So, kung rectangular lang yung gate natin, nasa gitnang-gitna lang yung center of gravity niyan. So, divide lang natin yan sa 2. So, 1.2 divided by 2 equal lang yan sa 0.6. Ngayon naman, from center of gravity, project lang tayo ng horizontal line dyan. Kung eto, 60 degrees, syempre, eto din ay 60 degrees. Kasi kung titignan ninyo, etong sa malaki, slope, horizontal, 60 degrees. Tapos ito naman sa maliit, slope, horizontal, 60 degrees din yan. Or sa madaling salita, similar triangle lang sila. Kasi kapag naglagay ka dyan ng vertical line, right triangle lang yan. So, similar triangle lang. So, itong malaki, sa malaki, 60 degrees. Tapos ito namang maliit, sa maliit, 60 degrees din yan. Clear yan ha? Geometry lang yan. Ngayon, ang sunod naman natin gawin, project lang tayo ng vertical line dito. Tapos, tawagin na lang natin yung Y. So, Y yan ha. Tapos, focus tayo dito sa triangle na to. Kunin lang natin yan. Oh, meron ka na namang horizontal. Tapos, meron ka na namang vertical line. Matik, right triangle lang to. So katawa lang tayo. Ngayon, paano natin may include yung Y? So, sine lang yan. Opposite na Y, tapos hypotenuse na 0.6. So, sine 60 equals sa opposite niya na Y over hypotenuse naman natin na 0.6. So, rearrange lang natin, tapos kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value natin is 0.52 meters. So, lagay lang natin yan. Ngayon, ano ulit ang tawag natin sa vertical distance ng center of gravity ng gate natin papuntang free water surface? H-bar lang yan. So, kung ganun pala, nasolve na pala natin kagad yung H-bar natin. So, yung H-bar natin pala is 2 plus 0.52 meters lang. So, ang value pala ng H-bar natin is 2.52 meters. Ngayon, meron na tayong value ng H-bar. Masasolve na natin yung hydrostatic force. So, FH is equal lang sa gamma ng liquid, which is in this case, water lang yan, so 9.81. Times H-bar naman natin, nakakasolve lang din natin 2.52 meters. Times area ng gate natin na ano? 1.2 by 3 meters lang yan. So kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na value ng hydrostatic force natin is equal lang sa 88.983 kilonewtons. So tingin sa choices, ang sagot
ay D. So, di ba? Basic lang. Ngayon naman, solve na natin yung pangalawang tanong sa atin. Ano lang daw yung eccentricity? So, eto yan nasa taas yung formula natin. So, gamma Ig sin theta over hydrostatic force lang yan. So, solve na natin. So, gamma ng liquid, water lang, so 9.81 times Ig or centroidal moment of inertia ng gate natin. So, rectangle lang naman to, di ba? So, BH cube over 12 lang yan. So, base na 3 times 1.2 cube over 12 lang yan. So, baka lang nalito kayo kasi naka-incline yung gate natin. Pero, eto dimension ng gate natin, di ba? So, kapag tinayo kasi natin yan, yung gate natin kasi, ganito magiging itsura niyan. So, yung base mo, 3 meters, tapos yung height mo naman is 1.2 meters. Kaya yung BH cube over 12 natin, naging 3 times 1.2 cube over 12. Okay? Clear yun So, tuloy na natin. So, gamma Ig times sin theta naman tayo. Pero ano ba yung angle with respect sa horizontal? Ito, 60 degrees. So, sin 60 over lang yan daw sa hydrostatic force lang natin. So, kapag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 0.041 meters. So, tingin sa choices, ang sagot ay A. So, di ba? Basic na basic, kahit nakapikit kaya nyo sagutan to Basic na basic, grabe. So, ganyan lang mag-solve ng hydrostatic force problem. So, kung nagustuhan nyo to, subscribe lang kayo para madami pa tayong matutunan at matulungan at tatandaan nyo din na mas gwapo kayo at mas maganda kayo kapag may alam kayo. Yun lang, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat.